Okay, game! Pag sinabing mga general ng Philippine Revolution, sino agad ang mga pangalan na pumapasok sa isip nyo? Sigurado ako, ang papasok agad sa isip nyo ay sina Antonio Luna, di ba? O kaya si Emilio Aguinaldo. Siyempre, sila yung mga laging bida sa ating mga history books. Pero sa tabi ng mga sikat na pangalan na yan, may isang pangalan na, teka, baka hindi nyo pa ito masyadong narinig. Si Mamerto Natividad. Sino nga ba tong henyong ito? Kasi paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinaka-brilliant na military minds ng ating revolusyon ay isang tao na halos hindi man lang natin nababanggit. Isang henyo talaga sa digmaan pero parang nabura na sa alaala ng marami. Okay, get this. 26, 26 years old. Sa ganyang edad, isa na siyang lieutenant general. At hindi lang yan, kinatakutan pa ng mga Espanyol. Isipin niyo yon, habang karamihan sa atin sa ganyang edad ay naghahanap pa lang ng sarili, siya namumuno na sa isang himagsikan. Grabe! So paano ba siya napunta dyan? Kasi hindi naman siya laging sundalo eh. Ang totoo niyan, ang kwento niya bilang general, nagsimula sa isang napakasakit na trahedya sa pamilya niya. Kasi dati, bago pa sumiklab ang digmaan, si Mamerto Natividad, simple lang ang buhay. Isang family man. Tahimik lang siya doon sa Nueva Ecija, alam mo yun, malayo sa gulo, malayo sa gera. Pero biglang nagbago ang lahat. Isang pangyayari ang sumira sa tahimik niyang mundo. Ang tatay niya walang awang pinatay ng mga Espanyol, base lang sa maling paratang. At doon siya nagbago. Sumali siya sa katipunan na may iisang sigaw sa puso niya, katarungan. At dito natin mas maiintindihan yung pinaghuhugutan niya. Ang laban para sa kanya, hindi na lang para sa Pilipinas, naging personal na. Sobrang personal, bawat atake, bawat laban, dala niya yung bigat ng ginawa sa kanyang ama. At dito na rin, sa gitna ng gulo, lumabas yung natural niyang talino. Ating alamin kung paano ang isang taong walang formal military training ay nagawang paikutan at talunin sa diskarte ang isang buong imperyo. Kasi yung uso noong panahon na yun, yung tinatawag na sugod bahay, harapang bakbakan, walang atrasan. Pero iba si Natividad, iba ang diskarte niya. Ang kanyang alas, guerrilla warfare. So ano ba itong guerrilla warfare? Simple lang, ito yung laban na hindi pa dadaanin sa lakas, kundi sa talino. Imbes na harap-harapan, maliliit na grupo ang aatake. Tambangan, bigla ang salakay, tapos takbo. Diskarte ito ng underdog, di ba? Yung matalino laban sa malakas. At dito, grabe, makikita mo ang pagkahenyo niya in action. Una, ginamit niya ang terrain. Ginawa niyang base at taguan ang mga bundok ng biyak na bato. Pangalawa, mula doon, bigla na lang silang susulpot para umatake ng mabilis at hindi inaasahan. At pangatlo, bago pa man makabankanti ang mga Espanyol, poof, wala na sila, parang multo. Yan ang masterclass sa hit and run. Pero teka, hindi lang siya basta isang magaling na general. Kasi, bukod sa pagiging tactical genius, isa rin siyang nation builder. Alam niyo ba na isa siya sa mga pumirma sa Biak na Bato Constitution? Ibig sabihin, hindi lang panggera ang utak niya, panggobyerno rin, pangbansa. Pero alam nyo, tulad ng maraming kwento ng mga bayani, may malungkot na parte. Ang paglalakbay ng henyong ito natapos sa isang trahedya. Nobyembre 1897, sa gitna ng labanan sa Cabiao, Nueva Ecija, habang pinamumunuan niya ang kanyang mga tropa, isang bala mula sa sniper ng kalaban ang tumama sa kanya. At yun na, sa isang saglit, nawala ang isa sa mga pinakamatalinang lider ng himagsikan. At ang edad niya, 26, yung parehong edad kung saan nagsimula ang alamat niya. Yun din ang edad na kinuha siya sa atin. Sobrang laking kawalan. Sinasabi nga na ang pagkamatay niya ay isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na kawalan ng buong revolusyon. At mapapaisip ka na lang talaga, di ba? Paano kung nabuhay pa siya ng mas matagal? Ano pa kaya ang mga nagawa niya para sa Pilipinas? So, bakit natin to pinag-uusapan ngayon? Bakit mahalaga pa rin ang kwento ni Mamerto Natividad at ano ba talaga ang iniwan niyang pamana? Kasi ang kwento niya, isa yang napakalakas na paalala. Na yung tapang, yung galing, at yung kakayahang magdala ng pagbabago, wala yan sa edad. Kaya anong mga aral na pwede nating pulutin mula sa Boy General? Simple lang,
Una, yung galing mo, yung genius mo, gamitin mo para sa isang bagay na mas malaki kaysa sayo. Ikalawa, pag may inhustisya, tumayo ka. Lumaban ka, lalo na kung personal na ang tama sayo. At manghuli, kahit gaano ka pa kabata o katanda, tandaan mo, kaya mong gumawa ng malaking pagbabago. At dito kita iiwan sa tanong na to. Bago natin ito pag-usapan, pamilyar ba sa'yo ang pangalang Mamerto Natividad? Kasi ang kwento niya ay isang patunay na marami pa tayong mga bayani, mga henyo, na tahimik na naghihintay na muli nating kilalanin at alalahanin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.